Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka Coffee at narito na po ang mga political events ngayong araw po ng Lunes, November 4, 2024. Oy! Nagkabayaran ba? Binayaran ba itong mga tao ng Office of the Vice President para hindi sumipot sa pagdinig ng House of Representatives dahil madidiin si Inday Sara Duterte? Di ba? Bakit hindi nagpapakita itong mga opisyal na ito ng Office of the Vice President? Mga tauhan, mga empleyado ni Sara Duterte. Hindi naman desisyon ng pito na to ng mga tauhan ni Sara Duterte na hindi dumalo. Desisyon niya ni Sara. Confident tayo dyan, Ka-Coffee. Utos yan ng boss nila. Huwag kayong dumalo dyan sa pagdinig na yan ng House of Representatives. Dahil sa hindi nila pagdalo, paulit-ulit nilang pag-in dyan sa imbitasyon na yan, ang House panel, Ka-Coffee, ang House of Representatives, humihingi na po ng tulong sa Department of Justice at mag-issue na raw po ng lookout bulletin dito sa 7 na opisyalis po ng Office of the Vice President na until now, nagtatago sa investigasyon na ito. Yes, wala pang kaso, pero dyan nagsisimula lahat yan Tingnan mo nangyari dyan kay Cassandra Ong, dyan kay Alice Guo. Lumabas ang bansa hindi natin namalayan, hindi na nagpakita, buti na lang nahanap. At posible, ito rin ang mangyayari. So ang tanong dyan, binayaran ba ito? Malamang sa malamang may nag-utos dyan Huwag kayo magpakita dyan sa House of Representatives sa investigasyon na yan. May nag-utos dyan. Binayaran ba? Magkano ang bayad? Yan ay hindi patiyak, pero malinaw na may intervention dyan from the higher-ups. Headline ng ABS-CBN, House panel asks DOJ to issue lookout bulletin to against 7 OVP officials. Dapat lang para ma-monitor saan pupunta itong mga tao na ito. May mga pera ito, Ka-Coffee. As compared to ordinary citizen, ordinary Filipinos, pag nagkasala yan, dito lang sa Pilipinas makapagtaguyan. Dahil wala naman pera Hindi naman sila makalabas ng bansa Di ba? Ito mga bigatin ito, Ka-Coffee. Malalaki ang sahod nito Mga tauhan ito ni Inday Sara Duterte. So mabilis na lang ito pagtaguin. O ito, 1 milyon, ito 2 milyon. O maliit yan, manipis yung 2 milyon na yan. O 20 milyon, o magtago ka para hindi ka na makapagbigay ng testimonya. Kasi crucial ito mga testimonya na ito ng mga opisyal ng Office of the Vice President. Crucial yan sa isinasagawang investigasyon ng House of Representatives. Kaya siguro hindi pinapadalo dyan. The House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito yung nag-iimbestiga, Ka-Coffee, dito sa 125 million pesos sa confidential funds na winaldas ni Inday. Sila yung body, sila yung panel na nag-iimbestiga dyan sa HOR. They requested the Department of Justice to issue a lookout bulletin order against 7 officials from the Office of the Vice President who were subpoenaed by the panel after repeated failure to attend its hearings. Diba magtataka ka? Itong 7 na yan, hindi na nila desisyon yan na hindi sila pumunta, na hindi sila umattend. Malinaw na malinaw kung kaninong desisyon yan. Hindi sila magdedesisyon Posible yan na iisang sasabihin nila, silang 7, iisang sasabihin nila, hindi tayo a-attend dyan. May nag-uutos sa kanila, huwag kayong umattend dyan. At malinaw naman yan kung sino yung nag-uutos dyan na huwag umattend dyan. Imagine may sumpina na ayaw pa rin magpakita. Naninindigan talaga. In a letter emailed to the Office of the Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya last October 22. Anong petsa na ngayon, Ka-Coffee? November 4 na ngayon. Ilang araw na po nakalilipas. 11, 15 days na, Ka-Coffee, nakalilipas nito. Matapos ipasa itong letter na ito. House Committee Chairperson and Manila 3rd District Representative si Joel Chua. In fairness, mahusay din ito, Ka-Coffee, si Congressman Joel Chua said their testimonies are crucial to the panel's inquiry into issues surrounding the confidential expenses of the offices held by Vice President Sara Duterte. Valid ba yung punto ng Kongreso dito? Malinaw naman. May sinasagawang investigasyon, kinakailangan nila yung mga testimonya. Kasi hindi lang naman si Inday ang kumikilos dyan. Kung paano winaldas yan, sige 125 million yung binigay na confidential funds. Meron dyan legal. Pero karamihan, mostly, Ka-Coffee, majority, most of the funds, illegal ang naging paggastos. Hindi lang naman si Inday ang ang galamay dyan. Pwede siya ang utak, pero may mga taong inuutusan yan. At ito yun, yung mga opisyal na ito. At kaya kinakailangan makuha yung kanilang mga testimonya. Marinig ang kanilang mga testimonya. Ano ba talaga naging utos sa inyo ni Inday? Ano ba talaga naging policy ninyo? Bakit ginastos ninyo ng illegal yung confidential funds na yan? Diba? Ang problema, hindi nagpapakita itong mga tao na ito. Ang tanong, nandito pa ba ito sa Pilipinas?
Wala pa namang report na lumalabas, so we presume o we assume nandito pa rin po yan sa Pilipinas at hinahanap ka-coffee. Tama lang din ito. Yes, wala pang official na kaso, pero lookout bulletin, malaking bagay yan. Kasi pag may lookout bulletin ka na, kung ikaw mag-abroad ka-coffee, mga OFW nakikinig sa atin, di ba? Dada ka sa immigration, di ba? Yung first counter dyan sa immigration. Kapag nasa lookout bulletin yung pangalan mo, magno-notify sa kanila yan, ilalabas yung pangalan mo, nasa lookout bulletin. Sasalang ka sa another screening. Usually, idadaling ka doon sa opisina, kumbaga second layer ng screening. At mano-notify, kung sino man po ito, halimbawa House of Representatives, mano-notify sila o na nagpunta ng ganitong bansa itong tao na ito. Diba? At least hindi tayo mangangapa kung nasaan na itong mga tao na ito sa oras na makapag-file na ng mga kaso sa proper court. We have information that these individuals may be preparing to leave the country. May nakarating na impormasyon kila Joel Chua, congressman, na nagbabalak. Hindi natin alam kung totoo, pero sa tingin ko totoo. Nagbabalak lumabas po ng Pilipinas, umalis ng bansa itong mga tao na ito. Bakit kayo aalis? Magkano bayad sa inyo? Malaki ba bayad sa inyo dyan? Para hindi na kayo magpakita dito sa Pilipinas, hindi na kayo magbigay ng testimonya dahil madidiin si Inday Sara Duterte. Wala, labas na lang ng bansa. Aba, malakihan yan. This action is imperative to monitor their movements and prevent any potential attempt to flee the country. Ang pagtakas sila dito sa bansa para maiwasan, which could significantly hinder our investigation and the broader efforts to uphold the integrity of public service, sabi po ni Joel Chua. Pero actually, mahina itong lookout bulletin eh. Kasi di ba naman siya mapipigilan eh. Pero siguro, kung may lookout bulletin na, magdadalawang isip na yung aalis. Kung sino man dito sa 7. Pero wala rin, actually, may bearing naman, pero hindi kasing bigat ng whole departure order. Kasi kapag may whole departure order ka, bawal ka lumabas, di ba? Dito ka lang sa Pilipinas, wag kang lumabas. Itong lookout bulletin na to, kumbaga layer kasi yan eh. Ino-notify lang. Kumbaga warning lang ba ito? Di ba? Nagkakaroon ng second layer ng screening para malaman saan siya pupunta, ilang taon siya magtatagal doon o ilang araw siya magtatagal doon, etc. Pinangalanan po nila sino itong 7 na ito na mga tauhan, mga galamay ni Sara Duterte. The officials named in request are OVP Chief of Staff. Matataas na tao ito, matataas ang posisyon of OVP Chief of Staff Zulyeca Lopez. Si Assistant Chief of Staff, grabe tataas ang posisyon na ito. And Bids and Awards Committee Chairperson Lemuel Ortonio, nasa taga-bid. Bids and Awards Committee, taga-back, ka-coffee. Nako, nandiyan lang sa lapi. Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez. Special Disbursing Officer Gina Acosta. Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Former Department of Education Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda. And former DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Hati pala ito ka-coffee. Itong mga opisyal galing sa DepEd at yung iba naman galing sa Office of the Vice President. Likewise, a precautionary whole departure order which are issued by courts, an immigration lookout bulletin order directs Bureau of Immigration personnel to note a subject's movement, inform agencies of a pending departure, and endorse a subject for secondary inspection if necessary. Mas magaan yan ka-coffee as compared doon sa whole departure order. Pero wala tayong magagawa eh. Since wala pa dito pa namang kaso, so lookout bulletin lamang. There are some who are trying to leave the country. As to kung sino, hindi naman na-divulge ang name. But syempre, ayaw naman natin. Baka mamaya, gaya ng nangyari kay Mayor Alice Guo, nasalisihan tayo, sabi ni Chua. May punto si Chua dyan. O maganda na yung sigurista tayo dyan. Alam natin kung saan magpupunta yan. Kasi dahil mabagal din yung pagsampa ng kaso kay Alice Guo, yan, nakalabas ng bansa, di ba? Hindi rin naman mapipigil ng immigration officer yan dahil wala siyang basis eh. Wala siyang panghahawakan. Bakit hindi niya paliliparin? Though hindi dumaan doon in a theory ka-coffee, in a theoretical situation. Hindi pwedeng paalisin ng immigration, hindi pwedeng pigilin ng immigration officer dahil karapatan niya magbiyahe. Right to travel yan ka-coffee unless meron siyang mga matibay na grounds para hindi ito paalisin. DOJ, citing the Bureau of Immigration, told the House panel that the 7 OVP officials have no derogatory record but also issued a disclaimer that they cannot say the same for those with numerous namesakes. Ibig sabihin, walang outstanding warrant
mga ganyang issue. As long as walang ganoon, hindi naman natin mapipigil yan. Exactly, correct yan. Dahil constitutional right naman nila yan na makaalis. So at the very least, ang pwede natin ma-check yung kanilang itinerary. At least ito, mamomonitor sila. Si Chua din mismo ang nagsasabi niyan. Mamonitor lang, saan ka pupunta? Ganun lang yun para if ever magkaroon ng development doon sa isinampang kaso, mabilis matitrace yan. Diba? Mabilis mahahanap yan. As compared, kung hindi mo alam, nasa Amerika na pala, nasa Europe na, o kung saan man yan. Unlike kapag nasa lookout bulletin, alam kung saan to nagpunta, kailan ito babalik, diba? Mas mabilis na mamomonitor yan. In the event na tomorrow, hindi sila umattend, baka mamaya may mag-motion to cite them in contempt. So, we will be forced to cite them in contempt. Kung makontempt sila, nandoon sila sa custody ng Congress, pag na-cite sila for contempt, ipapahanap natin sila. Sabi ni Chua, I would leave it to the leadership of the committee to respond accordingly. Pero based on previous practice, pag hindi nagpakita ng subpoena, then depende sa komite, but probably a warrant will have to be issued to compel them to attend, Asidre added. Alam mo, kaya matindi ang pagtatago nitong mga tao na ito. Itong mga opisyal na ito ni Inday Sara Duterte. Kasi malapit na ang impeachment Kasi ilan sa mga testimonya yan, kung may bumaliktad dyan sa 7 na yan, sabihin natin may 1 o 2 na bumaliktad dyan kay Inday, titibay yung kanilang impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Kasi ngayon sa usapan perfect timing na lang daw ang hinahanap May nabasa ako kanina A perfect date na lang ka-coffee ang hinahanap para i-file itong impeachment complaint. Ito Kaya tinatago nila itong mga posibleng maging witness nasa headline ng politiko, perfect date needed in filing impeachment versus Sara Duterte, sabi ni Asidre. Kaya pinoprotektahan na ni Inday, ng kampo ni Inday, itong mga opisyal na ito, itong 7 opisyal na yan. Kasi mamaya may kumalas dyan. Yari sila dyan, dihado sila dyan, may kumalas lang na isa dyan, magagamit na sa testimonya yan. Against Inday Sara Duterte, ma-impeach talaga yan. Pag may bumaliktad dyan sa mga tao niya, kasi close in niya yan Kaya ganoon ang protection nila. House Deputy Majority Leader and Tingog Party List Jude Asidre said that a perfect date is needed for filing an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. In an ambush interview on Monday, Asidre was asked about the possibility of filing an impeachment complaint against Duterte amid the House investigation into the alleged irregularities in her use of confidential funds. Yan naman yung magiging grounds dyan ka-coffee. Bakit i-impeach? Yun naman yun Kasi COA na nagsasabi, illegal yung naging paggastos ng confidential funds. Diyan naman iikot yan Yan yung pinaka-grounds niyan. The House has not said anything about impeachment officially. It's only the Vice President had been saying all about these things, sabi ni Asidre. I think we leave it to the right time. Parang perfect date yan Hindi mo rin alam kung kailan hanggang mangyari na. Bubulaga na lang yan, ka-coffee. Ganyan lang style dyan. Wala mo nang bark. Wala mo nang kahol dyan. Andiyan na lang yan. Isasampan na nila yan. Pero Makabayan Black Yung kabilang grupo, best friend ni Inday Sara Duterte yan Diba? Sinusolidify na nila yung kanilang argument para masampahan na ito na impeachment complaint. Maraming kaaway Itong kampo ni Inday Sara Duterte, ang dami nag-iipon-ipon ito para laban sa kanya. Kaya naglilikom yan ng mga ebidensya para mapatibay yung kanilang impeachment complaint. Kung mangyari yan matatanggal talaga sa pwesto itong si Inday Sara Duterte. Ano sa inyo dyan, ka-coffee? Sige, i-share nyo naman po ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee Like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon.